Eto mga sangkay, matindi po itong balita na lumabas mula po sa international, no? Isa pong Korean na naninirahan po doon sa, o taga North Korea po ito mga sangkay, ang pinatumba po ni Kim Jong-un dahil daw po sa panunood ng mga K-drama at iba pang mga entertainment galing po sa South Korea. Ay nako mga sangkay, grabe po talaga yung mga batas doon po sa North Korea, no? Ang sobrang weird na mga batas nila. Akalain mo isang 22 years old na nanonood mga sangkay o nahumaling sa panunood ng mga K-drama, mga palabas ng South Korea at mga entertainment from South ang in-execute. Pinatumba po ni Kim Jong-un. At kung ano ang buong detalye, alamin po natin. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Yan po mga sangkay sa baba ng video na to. Makikita nyo po yung subscribe button, pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito mga sangkay, konting-konti na lamang po, mararating na po natin ang 1.24 million subscribers. Kaya namang hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan. Alright? So sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page at ito may papagawa lamang po ako sa inyo saglit. Habang kayo ay nanonood mga sangkay, i-check nyo po sa inyong mga cellphone sa taas ng video na to, may makikita po kayong tatlong tuldok. Sa taas ng video na to, ito mismong pinapanood nyo, then pindutin nyo po yung tatlong tuldok, may lalabas po dyan na show more. Tapos pindutin nyo po yung show more, and that's it mga sangkay. Ganun lamang po kasimple. I hope na nasundan po ng lahat. Grabe itong nangyayari mga sangkay. Ito po ang balita. No? Tingnan po natin itong report mga sangkay na isa daw pong, ano tawag dito? Isa pong North Korean ang ipinatumba ni Kim Jong-un matapos daw po mabalita na nanonood po mga sangkay ng mga K-movies or K-drama at mga South Korean songs. Ito mga sangkay, alamin po natin. Ang tindi nito, no? North Korea has been constantly accused for its violation of human rights. Hindi na po bago yan mga sangkay. Ang North Korea po talaga, lagi po yan silang sikat pagdating po sa pagbabiolate ng human rights. Kasi kakaiba po yung mga batas nila doon at hindi na rin po nakapagtataka kasi ang North Korea ay pinamumunuan ng isang dictator na si Kim Jong-un. To raise awareness of this, the Ministry of Unification issued a report detailing the execution of a young man for watching movies and listening to songs from South Korea. Sipin nyo, mga sangkay, 22-year-old lang. Nanonood lamang po ng K-movies at mga South Korean songs. Ganyan po katindi ang North Korea, mga sangkay. At hindi po ito basta chismis lamang. Our North Korean affairs correspondent Kim Jong-soo reports. In North Korea, those watching South Korean dramas and movies or listening to songs must do so at the risk of their own lives. Grabe, no? Ganyan po ang buhay sa North Korea, mga sangkay. Kung ikaw ay North Korean, doon nga nakatira sa North, ang panunood sa ibang mga palabas, gaya ng mga palabas galing po sa West o galing sa South Korea, mahigpit na ipinagbabawal po yan. At kapag nahulihan ka mga sangkay, ligwak ka. At kung papansinin po natin mga sangkay, halos yung mga kasuutan po nila, ayan o, tingnan nyo, mga pangkaraan pa ring style. Kasi pinagbabawal po sa North Korea na mag-adapt ng mga kakaibang mga fashion o kakaibang mga kasuutan. Ang isa sa pinagbabawal po doon, pagsusuot po ng maong. Ganyan po kalupit yung mga batas sa North Korea, diba? For the first time, the Ministry of Unification has made public the record of an execution of a person violating North Korea's law on rejecting reactionary thought and culture. Enacted in late 2020, the law bans North Koreans from watching foreign content that the regime believes potentially poses a threat to it. The ministry released its latest report on the human rights situation in North Korea on Thursday and
It included the case of a 22-year-old male being executed for violating the recent law. So pinatumba na po ang batang to, mga sangkay, 22 anyos. No? Na pinatumba po nitong si Kim Jong-un. Dahil lamang sa panunood po nitong mga, alam niyo naman, sino ba namang hindi mahuhumaling, 'di ba, sa mga palabas ng Korean. Halos yan po ngayon ang pinapanood buong mundo, mga sangkay, especially yung mga Pilipino. Masyado pong nahuhumaling sa mga K-movies or K-dramas or mga South Korean songs, 'di ba? Yung mga artists nila, marami po talagang nahuhumaling. So maybe siguro kasi syempre ang mga taga North Korea, masyado po yan silang nakakulong sa iisa lamang pong bansa. Hindi po nila alam yung nangyayari sa buong paligid, kung paano na po nag-improve yung maraming mga bansa. Hindi po nila alam na sobrang malayo na po ang narating ng mga ibang bansa, high-tech na po sa ibang bansa. Sila, parang nasa panahon pa rin na makaluma. Ganyan po ang situation doon po sa North Korea. So, kapag nakita po talaga nila yung mga palabas galing po sa South Korea, talagang bibilib po sila, magugulat po sila, mahuhumaling po sila. Especially yung mga Korean music, 'di ba? So kawawa naman mga sangkay, no? Kaya hindi na po nakapagtataka kung bakit po may mga lumalayas po doon na mga North Korean. Talagang sinisikap po nila makatakas, makatawid sa border. A defector who witnessed the execution said the young man was put to death for listening to 70 South Korean songs and watching 3 movies. Ilang movies? Ilang song lang yun? A defector who witnessed the execution said the young man was put to death for listening to 70 South Korean songs and watching 3 movies. 3 movies lang pala ang napanood nitong itong North Korean. Pambihira, ganyang kalupit. Itong North Korea, yung government po nila, talagang malakas po yung amats nitong diktador nila na si Kim Jong-un. According to charges read out before the sentence was carried out. He was caught in possession of the South Korean material and was also charged with distributing the content to 7 others. New testimony from 141 North Korean defectors this year added to that from 508 defectors in 2023 confirms the continuity of North Korea's human rights violations. 2 defectors, a mother and her daughter in her 20s, came to the South late last year and spoke to reporters on the same day the report was released. They said they had to escape the North because they were on the verge of death due to a financial crisis and extreme surveillance and interference by some younger watchdog members of the regime's Workers' Party. Grabe, no? Kinailangan na po nilang tumakas, mga sangkay. Pero hindi po yan basta-basta. Makatawid po sa border ng North Korea papuntang South Korea o ano pa mang mga mga sangkay, yung mga tinatakasan po nila. May mga napapanood po akong documentary niyan eh. Ayon po sa mga napanood ko, kapag nahuli ka, 2 lamang ang pwede mangyari. Pwede kang ipatumba o pwede kang gawin nilang alila. Magfa-farm ka, isa ka sa mga katuwang na mga farmers na pinapahirapan po ni Kim Jong-un. Ganyan po katindi po itong North Korea, mga sangkay. Actor Yoo Ji-tae was named an ambassador for promoting North Korean human rights. About 20 years ago, I was filming a movie based on a North Korean novel. And when I was in Mount Kumgang for shooting, the staff from the South and North were using the same language, but it felt so different that it made me feel sad. I later learned that there are serious issues regarding North Korean human rights. I want to do everything in my power to help. The ministry plans to promote the report to raise awareness both inside and outside South Korea. Kim Jong-sil, Kawawa naman mga sangkay, no? Buti na lang nasa Pilipinas tayo. Kung nasa North Korea po tayo, mga sangkay, malamang sa malamang, marami po ang mapapatumba. Sa dami pong mga adik po, mga sangkay, pagdating po sa mga Korean drama, di ba? At saka mga Korean music. So, ngayon, mga sangkay, ewan ko ba, ganito po yung mga batas ng North Korea. So, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Comment nyo po sa ibaba. And now, guys, I invite you, please subscribe my YouTube channel. Ito po ay Sangkay Janjan Daily. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Nag-upload po ako dito ng mga vlogs, mga sangkay.
Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.